Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa disgrasya ang kagustuhan umano ng isang lalaki na matutong magmaneho ng truck. Nang araro siya ng mga kasalubong na motorsiklo sa Laguna kung saan isa ang sugatan. Ang driver na napag-alamang hindi otorisadong magmaneho ng truck umamin na accelerator ang naapakan imbis na preno. Ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni Joseph Moro. Nagkasalubong ang dalawang truck na ito sa bahaging ito ng Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Para parehong makadaan, nagbigay naman ang dalawang truck pero sa muling pag-usad ng truck sa kanan, inararo nito ang kasalubong ng mga motor. Pawang nagtumbahan ng mga ito, may ilang rider pang muntik magulungan. Ang isa iika-ika pang tumayo. Ang truck nagtuloy-tuloy lamang sa pagandar pagkatapos ng aksidente. Yung driver truck siya, inaabot nila doon lang banda Pero huminto naman siya. Nakausap ng PMP. Nagsisigawan na po yung tao. Yung mga nabangga, ang ginawa ng mga motor? Nakahiga lang po sila, hindi po nila po alam yung gagawin po nila. 7 ang nasira mga motorsiklo dito at isang sugatan. Dito sa bahaging ito ng Kales sinuyod ng truck driver yung mga motorsiklo pero ayon sa pulisya hindi otorisado na magmaneho ng truck ang naturang driver. May lisensya naman kaya lang hindi siya pwedeng mag-drive sa 4-wheels, 6-wheeler. Oo, kasi non-professional driver's license lang yung hawak niya. Hindi rin daw lasing ang driver pero Statement ng driver na sinabi niya na imbis na yung preno ang hapakan niya, yung accelerator. Yun sa pagtanong ko dun sa boss niya, talagang hindi naman talaga driver daw. Ayun ay taga-balahibo lang ng mga manok. Gustong matutong mag-drive. Pinag-alaman niya ngayon yung truck. Nakausap namin ang may-ari ng truck at amo ng driver. Pero tumanggi silang humarap sa kamera at nakiusap na huwag nang ilabas ang kanilang mga pangalan. Pati na ang pangalan ng driver na umuwi na sa kanyang pamilya dahil sa takot. Sabi pa nila sa GMA Integrated News, nakausap na nila ang mga biktima at nagkasundo na sila na babayaran ang mga danyos at gastos sa ospital. Kinumpirma ng pulisya na nagkapirmahan na ang mga biktima at may-ari ng truck kaya wala ng kasong isasampa. Hindi naman natin pwedeng kasuhan yung tao kung walang nagre-reklamo at i-detain kung walang nagre-reklamo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Oras. Walang takas ang dating fixer na bukod sa pamemeke ng dokumento'y sangkot din umano sa rentangay modus. Nasa 100 sasakyan daw ang itinakbo niya na kunwari ipinasok sa TNVS. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Bit-bit ang warrant of arrest. Sinalakay ng PNP Highway Patrol Group at Presidential Anti-Organized Crime Task Force ang kondominium na ito sa Quezon City. Arestado ang babaeng wanted umano sa kasong falsification of public documents. Kasama na lang ako sir sa ano. Sige, basa mo na. Documents, sa bisa ng warrant of arrest. Kasama na lang ako sa baba. Asa yung panyang mo? Ano man lang yung sabihin ay maaaring gamitin. Opo, Kasama na lang ako sa baba. Pero hindi agad sumama ang suspect. Sumama ka naman. Hindi mo maayos ang kaso mo, hindi ka namin ma-aresto. Na bukod sa ayaw magpaposas ay nagdahilan pa. Hindi. Hindi ka masusunod kami. Puwersahan na siyang binitbit ng pulisya. Wala naman ako kasalanan sir. Ayon sa mga otoridad, sangkot ang suspect sa rentangay modus. Nagsimula raw siyang fixer hanggang sa matuto sa mga papeles at dokumento. Ang estilo, humahanap daw siya ng mga kliyenteng interesadong ipasok ang kanilang kotse sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Isa sa pangako po niya, ang sasakyan po ay pwede nang mag-operate as Transport Network Vehicle System. Naka-enroll na. Papangakuan niya ng buwanang bayad ang mga biktima pero pag nakuha na ang mga kotse, maglalaho na raw ito. Ibebenta raw niya ang mga kotse sa ibang mga tao na interesado rin pumasok sa TNVS. Pero lingid sa kanilang kaalaman, nakaw ang sasakyan. Yung kanyang provisional authority galing sa LTFRB is null and void. Manufactured po niya, sarili niya, spurious po. So, pag nag-umpisa sa spurious, hanggang sa makarating sa TNVS yan, is spurious pa rin po yung kalalabasan ng inyong sasakyan. Sa ngayon, mahigit 20 sasakyan na ang na-recover ng HPG sa suspect.
Pero batay sa mga reklamo, marami pa silang babawiin. Marami na po tayong complainant dito where in fact ang tinitrace po natin na sasakyan is nasa 100 po. Sinubok namin na kunan ng panig ang suspect pero tumanggi siya. Paalala ng HPG. Kayo po ay personal na makipag-ugnayan sa LTFRB. Huwag po ninyong ipagkatiwala yung pagpoproseso ng inyong application kung kani-kanino lamang po upang hindi po kayo mabiktima. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nagtipon at nagkasa ng mga kilos protesta ang ilang grupo bago ang anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution sa Linggo. At kabilang sa kanilang ipananawagan, protektahan ang 1987 Constitution na iniwang pamana ng unang EDSA. Nakatutok si Chino Gaston. Sa simbahang itinatag bilang pag-alala sa 1986 People Power Revolution, nagtipon-tipon ang iba't ibang politiko at grupo. Marami ang nagsuot ng kulay dilaw na nakakabit na sa alaala ni na dating Pangulong Corazon Aquino at ang pinaslang na asawa niyang si Senator Benigno Aquino Jr. Sabi ng mga dumalo, mahalagaan nila na hindi malimot ng taong bayan ang naiambag ng EDSA na ang legasiya raw ay napapaloob sa 1987 Constitution. Kaya ganyan na lang ang kanilang pagtutol sa mga panukalang baguhin ito sa pamamagitan ng charter change. When you claim, you celebrate, and you claim the victory of EDSA, necessarily kasama dun yung Constitution. At yung pananagutan at yung commitment na depensahan ito. Itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal na holiday. And yes, itong Chacha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Ito ay isang legacy na kailangan i-cherish at ma-defend ng mga Pilipino laban sa current distortion ng history at doon sa mga gustong i-repeat ang catastrophic era sa ating bansa. Ang mga grupo ng kababaihan at tutol din sa pag-amyenda sa saligang batas, nagtipon-tipon naman sa bantayog ng mga bayani. Panawagan nila, unahin ang kapakanan ng manggagawa at kababaihan bago isipin ang pagbabago sa konstitusyon. Tugunan yung mga hinaing ng mamamayan sa kanilang karapatan na mabuhay. Sahod sa mga manggagawa, pagwawakas ng kontraktualisasyon. Kahapon, nagrally na sa tapat ng COMELEC ang ilang grupo para ipahayag ang saloobin kontra Chacha at gunitain ang EDSA Revolution. May alinlangan pa rin daw ang grupo kahit pansamantalang sinuspinde ng COMELEC ang pagdinig sa isinusulong na People's Initiative para sa constitutional amendments. Hindi natin matiyak kung ano kalakas ang underground works na maaaring mangyari at baka bigyan nila ng halaga yung tinatawag nating Peking People's Initiative. Kailangan manindigan tayo. Sa linggo, mismong EDSA People Power Revolution Anniversary, mas malaking rally ang gaganapin sa Ayala Avenue na tampok ang countdown sa mismong araw ng pag-alis sa bansa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, 38 taon na ang nakalilipas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pagkatapos ng big time na taas presyo, rollback naman daw ang aasahan sa ilang produktong petrolyo sa papasok na linggo. Piso hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng kaltas sa presyo kada litro ng diesel. 70 hanggang 70 sentimo naman sa gasolina at hanggang piso sa kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base sa 4 na araw na oil trading, kabilang sa mga nakikitang nakakaapekto sa paggalaw ng presyo ng langis, ang mga pangamba sa global demand at posibilidad na magtatagal pa ang mga cuts sa interest rate ng Amerika. Natanggap na ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, ang subpoenang in-issue sa kanya ng Senado. Tinanggap at pinirmahan ito ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Marie Tolentino Fuentes. Ang naturang subpoena ay para padaluhin si Kibuloy sa pagdinig ng Senado, kaugnay sa umano'y mga kaso
ng human trafficking, rape at mga pang-aabuso sa ilang miyembro ng religious group. Nakatakda ang pagdinig sa March 5. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Pilipinas officially caught the love bug fever sa The Tour concert kagabi ng Jonas Brothers. And to complete the Filipino experience, spotted pa ang banda na sumakay sa jeepney. Makichika kay Katatibayan. Opening number pa lang sa The Tour concert ng Jonas Brothers kagabi, nakabibiging hiyawan na ang sumalubong sa magkakapatid na Joe, Nick at Kevin. Enjoy mag-perform at mataas ang energy ng Jonas Brothers habang kinakanta ang hits tulad ng What a Man Gotta Do. SOS, Hold On, at marami pa. Sa kani-kaniyang social media accounts, ipinost ng Jonas Brothers kung gaano ka-memorable ang kanilang Manila concert at sinabing, Manila, you were loud last night. Bago ang concert, sinulit din ng Joe Brothers ang kanilang stay sa Manila at naglibot. Si Joe nag-stroll sa park sa Makati. Alright, we're out here in Manila. Workout session ang pinost ni Nick sa kanyang IG story. At for the full Filipino experience, sumakay rin sila sa jeep na kanilang shinare sa live stream ng 3 sa kanilang social media accounts. Katatibayan, updated sa showbiz happenings.